Ang isang pagmamahal, maliban na ito ay backup ng gawa, ang pagmamahal na yun, walang kabuluhan. Halimbawa, may date kayo. Halimbawa lang, may date kayo. Sasabihin mo, mahalaga ka sa akin, importante ka, ikaw ang sinisinta ng puso ko. Mag-date tayo halimbawa. Magkita tayo sa Glorieta, 3 o'clock. Halimbawa, ikaw 3 o'clock na ando na, o before 3. Yung kadate mo dadating 4. Ano yung mararamdaman mo? Ibig sabihin, doon pa lang, hindi na binabali nung taong yun, yung oras mo. Amen? Ibig sabihin, hindi niya binabakapan ng gawa yung kanyang salita. Pero pagdating sa Panginoon, hindi niya lang sinabi na mahal kita. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para patunayan sa iyo kung gaano kalaki ang pagmamahal ko sa iyo. Amen. Wala nang hihigit pa sa buhay ng Panginoon. Kaya nga nakakalungkot kapag dumadating yung pagkakataon na ang feeling natin parang pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi ka pinabayaan. Sapagat ang Panginoon ipinagkaloob niya ang kayamanan ng langit at wala nang higit pa rito sa buhay ng kanyang anak. It is a solid testimony of God's love sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya yung pagmamahal na yan, huwag nating babaliwalain. Ang sabi sa Panagoy 3:22 hanggang 24, God's steadfastness is new every morning. Araw-araw ang katapatan at pangpag-ibig ng Diyos ay bago sa araw-araw. Ibig sabihin, hindi nauubos. Ibig sabihin, walang expiration. Ibig sabihin, walang limitation ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung gano'n ang pagmamahal ng Diyos, walang bagay dito sa mundo na hindi natin kayang harapin. Sapagkat ang pagmamahal na yan na nanggagaling sa Diyos is the full force, the full strength na kinakailangan natin para tayo ay magpatuloy na harapin ang buhay. Wala nang tatas pa sa pag-ibig na yan. Amen? Yun ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Kaya importante na matanim sa puso natin na anuman ang pinagdadaanan natin, anuman yan dumating sa buhay natin, walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Itanim natin yan sa ating mga puso. Panglima na makikita natin dito. Ang sabi rito, pang-apat, paglilingkod ng pagmamahal. Sa John 13:3-5, makikita natin doon na ang ating Panginoon, bagamat siya'y hari na mga hari at Diyos na mga Diyos, siya ay nagpakumbaba. Hindi lamang ibinigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin, bagkus sa pamamagitan ng kanyang buhay, bagamat siya'y hari, tayo ay nakaranas na paglingkuran niya. Ang sabi rito, Jesus knew who He was, yet He still gave the most extreme demonstration of service of love possible. He chose the most extreme act possible to demonstrate that there is love in service. Alam po ninyo, madali pong maglingkod kung ang maglilingkod po ay ordinaryong tao. Pero yung maglilingkod ng may pagmamahal at ang maglilingkod pa ang hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon at Diyos na mga Diyos ay kakaiba po yun.